Alright, magandang gabi mga kapatid, no? Ayan. Asensya na po tayo at medyo late yung ating ating live ngayon, Parang date tayo ng how many minutes? 25 minutes mga kapatid, medyo pagod po ako, no? Alam niyo naman, marami tayong ginawang activities. Medyo, ayun, meron tayong ginawang alam niyo na, at ako po ay nasa serbisyo mga kapatid, no? At anyway, dito tayo ngayon, no? At para batiin ang ating mga sarili, mga kapatid. Paano natin babatiin ang ating mga sarili, no? Oo. So, nakakatuwa ito po itong nangyayari, mga kapatid, I am very excited, mga kasama. Kasi nga, alam nyo na, at naririnig na po ng gobyerno yung ating mga boses, no? So yan po ito, kaya tayo masaya, no? So walang paglagyang kaligayahan, sabi nga, no? So pakishare na lang po yung ating live sa mga tropa natin, At, ayun, sabi nga natin, walang paglagyang kaligayahan itong nararamdaman natin, At sa wakas, ang ating mga paghihirap at ating pangasakripisyo, mga kapatid ko, ay nagbubunga na, Nagbubunga na po, mga kapatid, no? Ayan. So, pakishare po sa mga tropa natin, sa mga GCs ng ating live tonight, no? So, para makaano sila, no? Makapanood na po sila, mga kapatid ko, no? So, yun. So, yun. At ang dami pong, yan, sandali lang po mga kapatid, tayo naka-live, huwag muna kayong tumawag, ayan, may mga ang dami pong kasi, no? So, tumatawag sila sa atin, nagpapasalamat, sandali lang po, no? Sandali lang po. So, yan. Mate Utol, magandang gabi sa'yo, ni Reden, ni Reden Johnny Rason, from ito ay taga Kapulong Tondo, mga tropa natin sa Kapulong Tondo yan. Hindi na ako nakapasyal sa inyo, mga kapatid, pasensya na dyan sa mga kapatid, mga tropa natin sa Kapulong Tondo, no? Yan, pero one of these days, pupunta ako dyan, mga kapatid, Ayala Andrew Carmelo, magandang gabi po. Ayan, at ating tropa sa Wanga Pilipinas, Quezon. Maraya rin ako sa nangyayari sa ating grupo, sa nang pangunguna mo, kapatid. Yes, dapat po tayong magsaya, no? At ang mga gun owner na po ngayon ay, ayun, naririnig na tayo ng pamahalaan, especially ng Senado. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Salamat din, Utol Liam Kanstua. Maraming salamat. Anthony Juanillo, magandang gabi. Charlie Tango from Pangasinan. Magandang gabi po sa mga kapatid natin sa Pangasinan, Yan si kapatid na Emerson San Juan. From One Gun Pilipinas, Europe, ito si kapatid na Emerson San Juan, Charbax, good evening po from Bataan, magandang gabi sa inyo, Juliet Charlie Quezon from OGP Rizal, magandang gabi po. Diba? Ayan, so si Sir Len Bentan, good evening po sa inyo, good evening po. Ayan, meron pong 33 eyes tayo ngayon, nanonood ngayong gabi, So, ayan, at pasensya na po doon sa tumatawag, hindi po kayo makasagot. Ayan, pasensya na po. Naka-live na po tayo. Ayun, si Sir Melchor Orap, Attorney Orap to ng ating, kasama rin natin sa One Gun Pilipinas, tumatawag siya, naka-live tayo. Tol, pasensya na muna, attorney, at ako'y naka-live, So, late pa ako ng 25 minutes, kaya ako humihingi po ng dispensa sa inyo, mga kapatid, Ayan, at medyo nagpahinga tayo, marami tayong ginawa, mga kasama, So yun, pakishare sa mga GC, mga kapatid, para tayo ay mapanood na ng ating mga kasama. Ayan, okay. Puro mga taga OGT Bulacan, Laguna, Pangasinan. Ayan. Alright, mga kapatid, pasensya na po ay dito, Alright.
So meron na tayong 34 eyes na nanonood mga kapatid. Ayan. At sana makapasok ang lahat para po ma-update kayo, no? At meron tayong kaunting pag-uusapan, ano? Ayan. So, yung mga kapatid natin sa OGP Iloilo, magandang gabi po. OGP Iloilo, OGP Davao, ayan, sa National GC, sa Batangas. So yun. Aha. Mga kapatid natin sa OGP La Union, mga kapatid, sa Gerard Banikid, magandang gabi kapatid, no? Si kapatid na Gerard Banikid, magandang gabi po sa ating lahat, ano? Po. So yan. Good PM, Admin Corixman. Ayan, Michael Domingo, pakishare po Sir Michael Domingo sa ng OGP Isabela, mga kapatid, no? Altobar Jun, Pagadian City, magandang gabi po Sir Jun Altobar, no, sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, no? So, ayan. So, anong topic natin ngayong gabi, mga kapatid? At maganda itong pag-uusapan natin. At bago ang lahat, ano? Ayan, batiin natin si Utol Tats Daily, nanonood siya ngayon, ano? John Michael Vida, magandang gabi, no? Andrew Inshallah, see you in Perdaus, magandang gabi. Yan sa inyo. Ray Francisco po, ng OGB Bataan. Si Timmy Turner, Simon Elosol, Haregor, Paredes, magandang gabi po sa inyo. Kuya Oscar de los Reyes, good evening po. Si Sir Tulen, magandang gabi. Si Lo Eyap, magandang gabi po sa inyo, no? So yan, ang admin ni AJ nanonood na po sa ating lahat. Magandang gabi. Manolo Montoya Casey, yan, at mga kapatid natin sa OGP Cavite. So, ang OGP Cavite po ngayon ay nailipat na po sa leadership ng Sir Angelo de Chavez Fuentes. Ang may-ari ng Armament Indoor Shooting Range. Ayan, swerte ng mga taga Cavite kasi ang bago nilang leader ngayon ay si, si Sir Angelo de la Fuente Chavez. We need to change leadership. At alam nyo po, sa leadership po, kailangan natin talagang mamili ng taong babagay po, no? Talagang yung, alam nyo, may malasakit sa mga member. Talagang mababang loob po at kayang humawak po ng mga tao at kayang manguna, no? Iba po ang iba po kasi ang Hanggang Pilipinas, no? Ang pinagkaiba po natin, kailangan po kasi sa grupo natin may puso tayo na maglingkod sa kasamahan natin, ano? Opo. Ang mga leader po na pinipili namin dito, yung mga selfless po 'yan. So meaning po 'yun, willing to to give their time and effort for the members. Yan po yung, alam nyo, ang hirap maghanap ng leader, mga kapatid. Mahirap maghanap ng leader. Kasi nga, advocacy group po ito. Bibihira po kasi talaga yung tao na hahatiin niya yung oras niya o panahon niya para sa kapwa niya tao. No? Mahirap po maghanap ng ganyang leader, mga kapatid. No? Alfred Jan na Lirasan Besto, magandang gabi po sa inyo. No? Ayan. At sabi nga po natin, isa pa sa problema sa pagkuha ng leader sa Hanggang Pilipinas, marami po kasi tayong post dito katulad ng women empowerment, ano? Ito ay lagi ko pong sinasabi yan sa mga chapter leader na magkaroon tayo ng gender sensitivity, no? Oo. Mahalaga po ito. Opo, kasi hindi po ito grupo lang ng mga babae, mga kasama, no? May mga kapatid tayong babae rito na kailangan natin i-considera. Opo. Ayaw po namin dito na sexist, no? Yung parang mga taong mababa ang tingin sa kababaihan, no? Hindi po pwede sa Hanggang Pilipinas ang mga ganun, mga kapatid ko, no? Sana maintindihan niyo po kami. Kasi kung kayo po ay may diskriminasyon sa mga kababaihan, kayo ay sexist, kung tawagin, ay hindi po kayo para sa OGP, no? Hindi naman po madaling hindi naman po mahirap na igalang ang babae. Isipin nyo na lang na may nanay kayo, may kapatid kayo, may asawa kayo, no, mga kapatid. Kaya dapat, kung ano yung respeto ninyo sa kapwa lalaki, ibigay natin sa babae yan, mga kapatid. No? Ibigay natin para sa kanila yan. No? Ganun lang po. So,
kahit po leader tayo, kapag tayo ay hindi naka-align sa ating mga cause, katulad ng women empowerment, no? At katulad ng paggalang sa mga kababaihan, ay hindi po para sa inyong Wanggan Pilipinas, mga kapatid, no? So, ulitin ko po, mahalaga po sa atin yung gender sensitivity, no, na tinatawag, yung ating gender awareness and development. Igalang po natin yung ating mga kababaihan, no? Ulitin ko po, mahalaga po yan sa atin. Sasabihin ko po sa inyo totoo, no? Isa po sa na naghirap na itayo ang OGP sa Kamindanawan ay ang ating Madam Doc Lisel Miso, no? So, kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi po ito puro lalaki lang ang nagpakahirap dito. May Doc Lisel Miso tayo, no? Si Ma'am na Independencia Pilipinas. Malaki po ang naiambag sa atin ng Ma'am Doc Liso, no? So, sana nanonood ang Doc Miso ngayon, no? So, ayan, I hope. So, ulitin ko po, igalang po natin ang mga babae. Naging parte po sila ng simula ng Wanggan Pilipinas, mga kapatid, no? So, wag natin silang iparamdaman na sila ay pangalawang uri o second class lang dito sa Wanggan Pilipinas. Kaya po, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, mga kapatid, no? Sana po, nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. At bukod dyan, mga kapatid, meron pa tayong tinatawag na cultural sensitivity. No? So, ano ito? Alam nyo dito sa grupo natin, may mga cultural minority na member dito. Like for instance, yung mga Muslim po nating kapatid. Yung mga Igorot nating kapatid, no? Meron po dito mga Igorot at mga Mangyan, no? Na member sa Wanggan Pilipinas, no? So, maging ano po tayo, bukod sa gender sensitivity, may cultural sensitivity tayo. Meaning, huwag natin iparamdam dito sa mga cultural minority members natin na we are mataas tayo kaysa sa kanila, mga kapatid, no? Alam nyo, bakit ko ito sinasabi, mga kapatid, no? Ang Pilipinas kasi very unique po yung culture natin. Napakadami pong tribo, ethnic groups dito, mga kapatid, na pinanggagalingan ng bawat isa sa atin, no? So, may Dumagat, may Mangyan, may Igorot, may Kita. So, yung Muslim, ang dami rin nilang tribo, mga kapatid, no? So sana wag po tayong wag tayong mag-discriminate ng mga tao rin sa grupo, no? Kaya nga po ito Wanggan Pilipinas, no? Lahat po tayo Pilipino, mga kapatid, no? Sana po maliwanag, no? Gender sensitivity, cultural sensitivity ang tawag po diyan, no? Pag gender, alam na natin 'yan, yung opposite sex natin, yung babae. Pag gender sensitivity, pag cultural sensitivity, yung mga ethnic tribes, ethnic groups nating nandito sa loob ng Wanggan Pilipinas. Napaka-basic po, igalang lang natin yung pinagmulan, pinanggalingan, kung saang institusyon, fraternity, religion. Wala pong paggulong mangyayari. Opo, wala pong gulo at mga misunderstanding na mangyayari, mga kapatid, no? Opo. Sana po maliwanag, mga kapatid, ha. Ulitin ko, ha, cultural sensitivity po sa mga ethnic group at ethnic tribes na nandito na member natin na kabilang naman na dito sa Wanggan Pilipinas na Pilipino po ang mga yan, ha. Huwag niyo pong isipin na sila ay second class. Opo, Pilipino yan, kapwa natin Pilipino, mga kapatid nating Muslim, Dumagat, Mangyan, Kita, ba? Igorot, madaming Igorot dito sa atin. Kaya nga po meron tayong Wanggan Pilipinas Cordilleras under the leadership of Harold Junico Champing, no, ng Cordillera po, no. So sana maliwanag po kasi ayan po, napakasimple nga, ulitin ko, no, igalang lang natin ang pinagmulan, pinanggalingan, institusyon, di ba? Fraternity, reliyon, yung kasarian. Wala pong magiging problema, mga kapatid. Magiging smooth tayo, no? So, napakahalaga po niyan. Pedro Ipunlahar. Magandang gabi, sir. Sir Eli Pacana. Yan, per treatment lang po. Bawat sa isa tao po tayo, pantay-pantay. Opo. Yung Francisco from Italy. Magandang gabi. Si Sir Mark Candido from OGP Bulacan. Good evening po, sir. Good evening po. Yan, marami pong nanonood sa ating ngayong gabi, no? And maganda po ito para nagkakaintindihan tayo, mga kapatid, no? At alam niyo po yung mga sinasabi natin. Paul Fronda, Don Rigor, Kumulang Pangkopa, Pangkoga, magandang gabi po. Renato Lusong from Pampanga, no? Alpha Bravo from Bulacan, Sir Iser Villanueva, Eli Pacana, Jonathan Ramos, yan. Eduardo Senecio, Mark Castro, magandang gabi.
Ayan, batiin na natin lahat bago tayo magsimula mga kapatid, ano? Ayan. Jaden Arevalo, good evening. Si Errol Piculya, magandang gabi po, sir, no? Salamat po sa lahat ng umaantabay mga kapatid ko, no? So yun, maliwanag po itong pinag-uusapan natin mga kapatid. Maliwanag po ito, no? So, sana po, ayan, katulad po nitong Cavite natin, with the leadership of Angelo de la Puente Chavez ng Armament Indoor Shooting Range. Sana maging smooth na po yung chapter ng Cavite, no? At magandang gabi po sa Reloaders Gun and Ammo Trading, no? Thank you po kay Kuya Ronnie Taruk at salamat po sa lahat ng discount na binibigay niyo sa ating mga members po. Magandang gabi, Gunnery PH, yan, kasama ng ano yan, kasama ng Ma'am Maria Joana Catalan sa Team Cats yan, ang Gunnery PH. Ganun din po ang The Gun Store, no? Shooter Arms Manufacturing Incorporated with Sir Eric Nicotuan, ang ating Jetro Internationals, magandang gabi po kay Sir Jetro Dionisio, Lucas Tactics po, Kydex Holster, yan. Robert Arroyo Special Gun Oil, magandang gabi sa Robert Arroyo Tan ng NROI, magandang gabi po sa inyo. Jesus Felix Capule, magandang gabi sir, no? Magandang gabi. Yan, Kabangin Rivera Frederick, kasamahan ko sa BJMP yan, magandang gabi sir, no? Doris Anis, magandang gabi po. Yan. Sir Manang Hayare from Cavite, magandang gabi. At si Anek Don, magandang gabi sa inyo. Yan. So madami ang nanonood mga kapatid, no? So tapos na tayo sa pagbati doon sa ating mga kapatid at ating mga member, mga kapatid. So kanina may insidente sa na nakapost doon sa ating FB group pala mga kapatid, ano? So pag-usapan po natin ito, no? So alas 10 padas from One Gun Pilipinas, Subu, Cebu, magandang gabi. Ayan, ang ating Cebu chapter, no? Si Ace Reptos, Pastor Ace, magandang gabi po sa inyo. Yan, Robinson Lopez from OGP Batangas, good evening sir, no? At ang ating lahat ng mga chapter leaders natin, magandang gabi sa inyong lahat, no? Salamat po sa suporta, no? So anyway, bago natin pala pag-usapan yung sa security guard, no? At pag-usapan natin yung ating invitation po sa ating committee hearing po ng ating pinakamamahal na senador Ronald Bato de la Rosa. Sir, magandang gabi po sa inyo, sa staff po ninyo sa committee, magandang gabi po. At kami po ay nagpapasalamat at napansin na po ninyo ang gun community sa pamamagitan ng One Gun Pilipinas. At overwhelmed po kami kasi alam niyo po, it is an honor na ang One Gun Pilipinas po ay hindi pa naman po talaga kami ganun kalaki at ka-recognize, pero alam niyo po, kami po ay inimbitahan ninyo para sa committee hearing, no? In connection with the amendment of RA 10591, no? Mga sir at mga ma'am, ayan, salamat po Senator Bato de la Rosa, sir. It is an honor to be there on Monday para sa committee hearing. Ayan, tinatapos ko na po yung aking draft ng aking position na paper, mga kapatid ko, no? So marami po tayong inputs na dapat pong masabi sa committee hearing on Monday. Alas 10 po ng umaga yan, ano? Kasama ko ang admin AJ, no? At sorry po, may mga kasama tayong gustong sumama. Sana maintindihan niyo po ko, may health protocol pa po doon sa Senado. So hindi po tayo makapagpasok ng maraming tropa, mga kapatid. Kaya pasensya na po yung mga gustong sumama na nag-PPM sa akin kanina. Ay dalawa lang po kami ni AJ talaga, ni Admin AJ ang makakapasok. But at any rate, I will ask the Sergeant at Arms sa Monday kung papayag po sila na mag-live tayo doon. Habang ongoing yung session, kung papayag po sila, i-live natin para makapanood po kayo kung anong mga mangyayari at mapag-uusapan po natin doon sa committee hearing. So, yung committee po na yun ay hawak ng ating Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po yung Committee on Public Order and Dangerous Drug. So, kasama po doon yung ano po, no, yung sa firearms. Opo, kasi pag public order committee po na yan, kasama po dyan yung sa baril natin, no? Opo, yung Committee on Firearms. Kasama po yan doon, mga kapatid. So, ang may hawak po niyan, ang committee ni Senator Bato de la Rosa po. So, again, ayan, marami pong mga pinadala sa aking mga input at kung gusto nilang i-voice out natin doon. Pero namimili rin po ako, mga kapatid. Kasi already, before pa, meron na ako mga important points na gustong i-tackle sa,
talagang sabi ko, pag dumating yung pagkakataon na ito, mga kapatid, yun po yung ating sasabihin. May mga areas po na mas importante pa. Hindi ko po sinasabing hindi importante yung mga sinesend nyo sa aking input. Pero mas marami po tayong importanteng kailangang i-suggest sa committee, no? Opo. Unang-una po dyan, alam nyo, ito, bigyan ko na kayo ng glimpse kung ano yung i-request natin sa ating kagalang-galang na Senator Bato de la Rosa, yung mag-hire po sana ang FPO ng mas maraming technical people, no? So when I say technical people, ito yung mga IT experts na magse-serve dito sa ating IT sa OSS ng FPO, no? So bakit ko po ito sinasabi? So napapansin po ninyo, no, madalas ang shutdown, may nahack ang system. So I think kailangan po nila ng mas ano po, no, yung mas sabihin na po natin, mas maraming tao na may technical knowledge how to improve the system, no, ng FPO para hindi po nangyayari itong ganito. Sabi ko nga po, nag-uusap kami ng AG kagabi. Sabi ko, admin, actually, malaking problema kasi yung technical glitches ng computer ng FPO, yung system. Kasi, napeperwisyo yung dealer, napeperwisyo yung buyer ng barel, yung tayo, consumer, no? So, ang dami pong yung smooth operation po ng purchase at saka ng pagbebenta ng mga gun store ay ano po yan, na-hamper po ng mga ganyang pangyayari sa system ng FPO. So, I think we have to suggest na sana magdagdag po ng mga technical people ang FPO, no? Sana ito sa pamamagitan ng pagtulong ng ating Senado na siguro magdagdag sila ng funding, no? Para po makapag-hire ng mga IT expert pa na talagang technically equipped po ng mga personnel nila para mag-handle po ng system ng FPO, no? Not only that, ang isa pa po nating marami po, no? Pero yung mga important points kasi muna ang sasabihin ko lang ngayon. Ang isa pa po dyan, yung PTT, mga kapatid, no? So, ang PTT natin, good for one day. So, we will request na sana yung PTT nga po ay maging 2 days man lang. So, weekend, Sabado, Linggo po, pag day off ng tao, kailan niya ngayon ng PTT bar niya, 2 araw siyang mag-aaral pumutok. Kasi alam niyo po, shooter naman ang Senator Bato de la Rosa, mamumutok yan. Maintindihan niyo ito, mga kapatid, na hindi ka naman matuto ng baril ng 1 araw lang. So, much better maging 2 days yung PTT para 2 balik mo sa range, no? 2 araw na magkasunod, 2 consecutive days, 1 bayad lang pero 2 beses nang nasa range. So, 2 days is enough, siguro matututo ka ng bumaril, no? Opo, ganun po yun. Pero sa atin po kasi, sa One Gun Pilipinas, talagang yung mga member natin, 1 araw po, update nga po minsan, natuturuan na natin ng ayos. Pero that is not always the case, no? Hindi po ganun, mahirap magyabang, mga kapatid. Iba-iba yung sitwasyon, no? So, i-request natin yan, at least 2 days po sana ang validity ng PTT, no? So, another thing is yung validity ng sana pakinggan tayo rito, no, yung validity ng PTC4, no? Kasi yan po madalas na reklamo sa atin ng mga member kasi pag natatapat na po ang eleksyon, 6 na buwan po yan na suspended ang validity ng PTC, no? So, susubukan natin i-bargain sana na sana yung PTC4 maging 3 years, no? Sana pakinggan tayo, mga kapatid. So, sana pakinggan tayo. Kaya, kung matatapat ka, 3 taon, may election, at least may 6 na buwan kang extra time to renew. So, sana maging 3 years, no, yung ating PTC4. I-bargain natin, sana pakinggan tayo ng ating kagalang-galang Senator Bato de la Rosa. At mailagay po yan dun sa amendment, yung sana po ay 3 taon na validity ng PTC4. So, at marami pa po tayong ibang isasuggest, no? Pero yun muna yung sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, no? Yung iba po kasi hindi pwedeng sabihin sa live, mga kapatid, dahil alam nyo po, may mga sensitive po ito na complications. Pero I assure you, mga kapatid, na ito ay pabor sa ating mga gun owner. At the same time, sa mga gun dealer po. O magkano po natin, store. Yun po, kasi yan po, tayo po yung mga stakeholders dito, no? So, yan po, mga kapatid, again,
nakakatuwa po itong ano natin, no? This is a big leap for One Gun Pilipinas. Malaking paglundag ito sa tagumpay ng ating grupo. Hindi lamang para sa One Gun Pilipinas ito, mga kapatid. Palagi ko na itong sinasabi noon. Palagi ko pong binabanggit ito. Ang ginagawa po ng OGP ay hindi para lamang sa aming grupo. Ito ay para sa the whole gun community, mga kapatid. Ito po ay para sa ating lahat. Siyempre, yung pinagkaiba lamang po, pag-establish ng One Gun Pilipinas, siyempre po may mga pribileyo kami sa membership na siyempre po hindi po pwede ang non-member. Pero alam niyo po yung general welfare naman na sinusulong namin dito ay para sa lahat yan sa gun community. Opo. Pero siyempre ulitin ko ulit, baka sabihin nyo, hindi, One Gun Pilipinas ka Sir Corix eh. Ganito lang po yan mga kasama. May mga fringe benefit kasi kami pag dumating na ang time. Opo. Na siyempre po, yung fringe benefit po na yun, ipoprovide ng OGP sa mga member lang po niya, yun namin yun. Pero pag when it comes to advocacy po, sa pool po ang lahat, no? Sa pool po ang lahat sa aming tinitindigan dito sa One Gun Pilipinas. Pero siyempre po, yung fringe benefit po na ipoprovide ng OGP sa mga member niya, exclusively sa mga member lang po yun, no? So yun po, yun lang naman ang kinaiba ng member at non-member sa OGP. Pero uulitin ko po, ang mga ginagawa po namin dito sa One Gun Pilipinas ay generally po para sa kabuuan ng gun community ito. Kaya sabi nga po namin, hindi po sapilitan yung pag-member sa OGP, no? Ito po ay volunteerism, mga kapatid, no? Sana po maliwanag. At kami po dito sa grupo namin, siyempre po, lagi namin pinapaalala yung pagyakap po sa aming mga nasimulan, no? Maintindihan din naman namin yung iba, kaya ayaw ninyo sa OGP kasi hindi nyo gusto yung leadership, hindi nyo gusto yung management namin, hindi nyo gusto si AJ, hindi nyo ako gusto, or ayaw nyo talaga magpasako. May mga ganong tao, mga kapatid, naiintindihan natin sila, no? Opo, kasi may mga kanya-kanyang prinsipyo ang tao, may kanya-kanyang paniniwala, no? So, hindi po namin kayo pipilitin na kayo ay maniwala o sumama sa amin. Pero yun po, yung mga critics natin, ito po, kasama kayo doon sa mga pinaglalaban ng One Gun Pilipinas dito sa ating paglalakbay para sa responsible gun ownership at sa ating pagpapatibay at pagpapatatag ng pribileyo sa pag-aari ng baril. Ulitin ko nga po sa inyo, ang Amerika po may Second Amendment, mga kapatid. So meaning, sa Second Amendment, American people has the right, at ito po, has the right to bear firearms, no? Right po yun. Sa Pilipinas po, it is a matter of privilege, no? Now, ano pong maganda sa Amerika? It is a matter of right, at meron pa silang NRA, yung tinatawag nilang National Rifle Association, no? So yun po yung pumoprotekta sa kanila, yung advocacy group ng NRA, no? So ang Pilipinas, wala na nga pong karapatan, pribileyo na nga, wala pang NRA, no? So doon po pumapasok si One Gun Pilipinas, mga kapatid. Opo. Kung wala pong titindig para sa gun community, hindi dito po ang OGP para dyan. Opo. Kaya po ulitin namin, kaya nga sabi ko sa mga member, huwag makapag-away, huwag makipag-engage, umiwas. Kasi nga po, sinasabi namin dito, we cannot protect people at the same time, we are attacking them. Sabi ko, we are hypocrite pag ganun. Kaya po, hindi tayo nakikipag-away talaga at hindi nakikipag-engage. We avoid engagement with our fellow gun owner. Opo, na nandito sa loob ng gun community. Wala man sa loob ng One Gun Pilipinas, nasa loob ng gun community, wag po nating awayin at engage, no? So po yung general rule natin, mga kapatid. So ito na po, nangyayari na po yung pangarap natin na isang araw pakikinggan tayo ng pamahalaan ng gobyerno, no? Katuparan po ito. Sabi nga ng admin AJ kagabi, nag-uusap kami, ano? Sabi niya, bro, tol, sabi niya, ito na yung pangarap mo, kako mali ka, hindi ko to pangarap, no? Pangarap nating lahat na tayo ay marinig. Wala pong tao na hindi nangarap na siya ay hindi pakinggan, no? Lahat po tayo dito ay nangarap na mapakinggan. Marinig po ang boses natin, no? So ito na po yun, mga kapatid. Ito na po yun, no? Samantalahin po natin, no? Imbes i-critics natin ang bawat isa,
tirahin natin ang bawat isa. Magkaisa tayo mga kapatid. Ito'y para sa ating lahat, no? Hindi po tinayo ang OGP para kay Congressman lang o para kay ano lang po, no? AJ Maghinang or sa mga chapter leaders. Hindi po ganun ito, mga kapatid. At yung nagsasabing kami for the views, wala pong kinikita. Again, kinikita ang page ko, wala po yan, no? Wala pong kinikita tong page pa na ito. Opo, wala po ito eh. Maniwala po kayo siguro kung doon ako magla-live sa YouTube ko, no? Siguro yun, may papasok na pong pera doon pag doon ako nag-live. Pero hindi po. Pinapatunayan ko po sa inyo na we are not for the views. Kaya nakikita nyo, nakapokus ako dito sa page. 1,400 lang ang member, no? Pero ang views, may 25,000 views na ako dito. May 20,000, may 17k views. So makikita po niyo yan, mag-isa lang po kung nagsasalita, ganyan karami ang nanonood. Pero hindi ko po sinasabing subscribe, like, and share. Wala po kayong narinig sa akin yan. So, maski posting po ng picture na may ganun na share nyo ako, wala. I'm just proving the point that we are not for the views o for the money. We are not vloggers here, mga kapatid. We are advocates po. Advocates po ako. Advocates po kami. No? So, walang commercial to. Sa mga live ko, makikita naman ninyo ito. 1,400 followers. Hindi pa ako po, subject for monetization, no? At huwag na po ninyong i-ano ito, huwag nyo pong i-follow para mapatunayan ko po lalo na ito po ay not for the views and not for the money, mga kapatid. At yan, nung Sunday, pinaliwanag ko lahat yan. Reloaders Gun, Armament, Gunnery PH, Team Cats, Lucas Tactics, Jetro International Shooters, The Gun Store, Robert Arroyo, wala tayong tinatanggap po dyan. Maging sa Trust Aid Trade and Arms Corps, wala po tayong tinatanggap. UDMC, wala po. So, iba to na po lahat ng critics natin, yung yung mga akusasyon. Wala pong ganun, mga kapatid. Wala pong ganun. And anyway, magpasalamat tayo sa mga critics natin kasi nung kinikriticize tayo, kinikritics nila tayo, lalong dumadami po ang pumapasok. From Sunday, no? Nung may mga kumakalat doon sa GC ng kabila na kung ano-anong sinasabi sa atin. 500 tao, almost 600 na tao po pumasok sa atin. 2.8 na po tayo ngayon, no? 2.8. Last week, 2.1, no? 29.1. Ngayon po, tayo, parang 2.1 na po tayo, 29.800 po. So, kinritics tayo, ang daming pumasok, no? So, salamat po sa mga kritiko kasi parang nangyayari pa ho, habang binabanatan tayo, napopromote tayo, parang promotional pala natin talaga itong pag-criticize. So, yun. Kasi yung mga, mga ponbo, pinagpapasa-pasa sa mga iba-ibang GC, mga kapatid. So, pag ganyan nangyari na, itong mga tao pala, nagiging parang sabi nga ng mga experts, no, sa media, no? Good or bad publicity, still publicity, no? So, anong nangyayari? Parang nag-i-invite pa tayo tuloy ng mga tao na pumasok dito sa OGP. So, yung mga critics natin, mga kapatid, pasalamatan natin sila, huwag natin silang awain, no? Kasi parang pinag-uusapan tayo, lalo tayo sumisikat yata, parang ganun, mga kapatid, no? Pero at any rate, wala naman tayong dapat ipag-alala kasi kahit ano pong i-call sa atin. Ito na po ang ebidensya, mga kapatid. Kinikilala na tayo ng pamahalaan, no? Malaking karangalan ito sa OGP na tayo maimbitahan sa committee hearing, no? At ang pinag-uusapan pa po ay amendment ng RA 10591. Imagine that, mga kapatid. Sino ba ang One Gun Pilipinas? Sino ba si Congressman, no? Sino ba si Admin AJ? Malaking karangalan po ito para sa amin, no? Nakilalanin po ang ating grupo. Ako nga po yung ordinaryong jail officer 3 lang ako, no? Hindi naman po ako colonel, no? Hindi ako major. Opo. Ako yung jail officer 3 lamang po ng BJMP, mga kapatid. Opo. At ang Admin AJ nga, ang akusasyon dyan, magbababoy, alalay ng mayor, no? So, ganun po. Pero tingnan nyo po, nakatindig po ang One Gun Pilipinas. Yan po ay patunay na ang Diyos, ayaw po niya na ibinababa po yung mga mabababang uri ng tao. Opo. Sabi nga po, ang nagpapakababa ay tinataas daw po ng Panginoong Diyos. Ang nagpapakataas naman, kanya naman po itong binababa, no? Galit po kasi ang Diyos sa mga mapagmataas, mga kapatid, no? Ibababa niya kayo. Opo, ibababa niya po kayo, kayong mga nang-aapit, nanlulupig ng kapwa. Gaano man kayo kayaman, gaano man kataas ang ranggo nyo,
Alam niyo po, pag iyang mga ranggot, kayamanan at kapangyarihan ninyo, hindi nyo nagamit sa tama yan, babagsak po kayo. Sabi ko nga po, ang agila hindi po laging nasa alapaap yan. Napapagod po yan. Dadapo sa mga sangayan. Ang nakaabang po dyan, yung mga ano nila, no? Mga kalaban nilang mga mangkiiting. Ayun po, yun nga pa ulitin ko ulit, naputol tayo, no? Yung mga agila po, dadapo yan sa mga sanga, mga kapatid. Pag napagod yan, hindi po yan laging nasa alapaap. Pagbaba ng agila sa mga sanga, andyan yung monkey eating eagle. Nandyan po yung mga malalaking ahas na pwedeng sumunggap sa kanila. Kaya wag po tayo magpakamataas, mga kapatid. Kung ano man tayo ngayon, mataas ang ranggo natin, may pera tayo, kilala tayo sa lipunan. At tandaan nyo po, may mas mataas palagi sa atin ang Panginoong Diyos. No? May Diyos po, mga kapatid. Opo, wala pong hihigit sa kapangyarihan ng Panginoon. No? Opo. Huwag po kayong masilaw sa kayamanan nyo, huwag kayong malasing sa kapangyarihan nyo, mga kapatid. Ito po, ebidensya sa kababaan po ng aming kalagayan ng Admin AJ. No? Ito na po, nakikilala na tayo ng pamahalaan. Nagagamit po tayong instrumento para magsilbi sa kapwa natin. No? At maging boses po ng GAN community para makarating po mga hinaing nating mabababang uri doon sa ating Senado, mga kapatid. No? At hindi po martial law ang pinatutupad sa Wanggal Pilipinas. Disiplina po, iba po yung martial law, no? Opo. Kapag po kayo ay nahirapan na gumalaw o makisama o sumunod sa Wanggal Pilipinas, siguro po hindi kami ang may problema, no? Kasi bakit po? Ang dami naman po tao rito. Hindi naman po nagre-reklamo sa leadership. Bagkus nagpapasalamat pa po sila, no? So mangilan-ngilan po kayo nagsasabing martial law kami rito, mga kapatid. Opo, mangilan-ngilan lang po, no? Yun po yung sinasabi, no? Parang martial law tong Wanggal Pilipinas. May nagsabi pa, parang nagpapanggap daw kami pastor, mga ganun, no? So alam niyo, wala naman pong masama sa Bible verse. Walang masama dyan, mga kapatid. Opo. Pagkain po ng kaluluwa yan, baka puro, alam niyo po, sabi ko nga anong nakaraan, ang katawan po ng tao ay may dalawang pagkain, no? Ang una niyang pagkain, yung physical na pagkain, ano, para magkaroon ng enerhiya yung katawan, no? Para yung katawang lupa ay makagalaw at makapag-function, makapag-perform sa everyday na ginagawa niya. And the second food ng katawan ng tao na kailangan niyang busugin at pakainin ay yung espiritu, no? Yan po yung kaluluwa natin, mga kapatid, no? Pinapakain din po yan ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Ngayon po, yung mga tao kasi hindi na masyado naniniwala sa Diyos, puro katawang lupa ang pinapakain yan. Magpapakabusog pa yan, kumakain niya na sobra. Alam niyo bang kasalanan din po yung pagkain ng sobra, no? Opo, glutani po ang tawag yan. Nanonood ang Pastor Alas de Espadas, no? Si Pastor Ace. Masama rin po yung matakaw, no? Masama po yan, no? Kumain lang tayo kung anong kailangan ng katawan natin, mga kapatid, no? So, balansin po natin yung pagkain ng katawan, ng physical, at pagkain ng spiritual, yung kaluluwa. Ganun po, mga kapatid. At hindi po kami martial law, mga kapatid, no? At ayan po, at pag naman nakikita talaga namin hindi po kayo nakaalay, dapat po talagang lumabas kayo sa OGP. Opo, ba't nyo po kailangan ipilit ang sarili nyo rito tapos aakusahan kami ng martial law? Eh, ba't po yung iba nakakasunod? Ba't naman nagpa-participate, mga kapatid? Diba? Kung ayaw nyo ng patakaran ng OGP, alis po kayo, tayo kayo ng grupo na kayo masunod ng gusto ninyo. Opo, ganun lang po siya kasimple, no? Opo. So, sana maliwanag, ano, kasi ang daming ano, no? Natatawa lang din po ako talaga, mga kapatid. Oo. Ang daming mga ating mga sinasabi, yung ating mga kritiko, no? At ayun, sinesend kasi sa atin lahat, no? Sa iba't iba-ibang GC, halos lahat dyan mga GC po ng GAN GC dito sa atin sa Pilipinas. May mga member po kami, no? Na nag-i-screenshot at sinesend sa amin yung mga paninira sa atin, yung mga atake sa atin, no? Kaya nalalaman po namin, mga kapatid. Kaya nga iba po dyan, at dahil gano'n na po, tinitira na po tayo ng gano'n, at nag-i-SBA lang, eh sinisipa na po natin automatic, no? Pag na-screenshotan na medyo may sinabing pangit sa ibang GC sa atin, makikita mo naman yung profile kung sino siya, kinikik na po namin kaagad yan.
Tapos pag nakik namin magsisinungaling, kinik daw siya, wala naman siyang kasalanan. Pero doon sa ibang GC, andun, dami niya pong sinasabi against OGP. So sabi ko, bakit po kayo nagsasasaksak dito sa OGP? Eh magmamarites lang po pala kayo, di ba? Eh alis na po, mga kapatid, alis na po. So bago pa namin kayo makik, dayas na po kayo rito sa grupo, mga kapatid. Opo. Unfair naman yan doon sa mga kasama natin na siyempre nagsusumbong po yan eh. Yung puso nila nasa OGP, tas mababasa nila sa ibang GC, tinitiran nyo kami, di ba? Eh buti mababait ito mga kasama natin na minsan sabi nga, sir, gusto ko na nga pong i-engage, gusto ko na talagang barahin. Nga lang, sabi ko nga, eh alam nila bawal tayo makipag-away, mga kapatid, no? Sabi ko, sige, i-report na lang ninyo kung sino yan, i-kick natin sa FB group. Kaya nga po last month, nakita nyo, 2,800 po yung nakik natin, ano? Pero alam nyo po, masayang malungkot kami, no? Masayang malungkot kami. Masaya sana kami kung talagang itong mga pumasok na to, they have that, yung passion, burning passion to embrace the advocacy. Malungkot kami kasi bakit? Hindi natin sila pwedeng makasama, mga kapatid. Sabi ko nga, lugi naman itong mga kapatid natin na yumayakap sa grupo, tapos babastusin lang naman tayo sa ibang GC ng ganun. May insulto po yun. At pag hindi ko po kayo kinik, ibig sabihin, with leadership po ako, mga kapatid. Kumaga, hindi natin kayang pangatawan ng pagpipilter, no? Kailangan po natin panindigan ang pagpipilter, mga kapatid. Kasi sooner or later, baka yan po ang dahilan ba't tayo madudurog, no? Opo. Opo. At meron pa daw na pag may GC daw, iniiwan daw namin pag may gulo na. Of course. Pag yung GC po maggulo na, bakit pa kami mananatili dyan, mga kapatid, no? Oftentimes, they just leave the group, sabi daw, no? Eh, hindi ho kami pwede makipag-away at makipagsagutan sa inyo. Kasi kung ba binabastos na po ang Admin AJ, Admin Corex, eh, hindi po kami pwede makipagsabayan dyan. Kasi nga po, masisira kami kapag kami nakipag-away. Turo kami ng turo, tapos kami pala makikipagsagutan doon sa mga member nating mga hindi nakaangkla sa advokasya, no? Yung mga kumukontra, no? Kaya nga nagtataka kami, sumama kayo sa OGP, kukontra lang pala po kayo. Eh wala naman kaming minagawang masama sa grupo, sa mga tao. Alam niyo po, ang mga tao di na natin kayang mulahin, mga kapatid. Bakit? Ang tao po malakas na makiramdam yan. Yung alam niyo yung nagsasalita ka lang dito sa live, ano? Tingin niyo po ba kung kami ay nanluloko ng tao rito at nang bobola lang kami rito, di ba? Dadami pa kaya tayo, mga kapatid, no? Hindi na po. Mauubos tayo rito. Mauubos tayo rito kung kami nang bobola lang. May nagsasabi dito, nagdadadaldan tayo, binubola lang ang mga tao. Eh may live po ko yung de-escalation at verbal containment. Eh, umabot na po ng 17,000 ang views. I don't know ha, ito, hindi naman po sa pagyayabang, ano? Mag-isa lang po akong nagsasalita, 17,000 ang nanonood, no? Kaya nung after nung live ko nun, ang daming nagpasalamat. Na sir, buti na lang, ganun. Yung iba, kinokongratulate ako, sir, ang daming nanood, no? Opo. Ibig sabihin po, masustansya sinasabi natin, may manood po yung tao ng 1 oras, 2 oras na nakatutok. Hindi po tayo pagtsatsagaan ng mga kapatid natin kung tayo nang bobola lang rito, mga kapatid, no? So yung mga akusasyon po na yan, alam nyo po, yan yung mga critics natin, thank you po sa inyo, no? At kami po ay tinutulungan nyo po lalong lumago. At marami pong lalong pumapasok kasi naiintriga sila sa One Gun Pilipinas, no? Ang dami nga po dun sa isang grupo natin, ano? Na before, hindi natin member, kasama silang nagbabas sa atin. Pero magugulat po kayo, nandito na sila sa OGP ngayon. Opo, nandito sila ngayon. Some of them very active, no? Pero mga basher natin sila before, mga critics natin pala, no? I will not don't want to use basher anymore, mga critics natin. Pero andito na sila sa OGP, very active, mga kapatid. So that is why, yun na nga po sinasabi ko, no? Talagang hindi lahat ng tao masusuyo natin, mga kapatid. Pero ito na po ang ebidensya, hindi po kami nang bubola. Yan, nakita naman ninyo, sinulatan na tayo ng Senado, no? I don't know kung itong mga basher natin, kung itong mga critics natin, kung ano, no? Kung nalaman nila na tayo ang OGP ay iniimbita na ng Senado, no? Opo, I don't know kung anong masasabi nila, no? Masasayabahan ba sila o lalo nila tayong titirahin? Bahala na po kayo sa buhay nyo, no? Kung
kayo ay masasayan o lalong pag-iibayuhin yung pag-atake sa One Gun Pilipinas, no? Pero again, nagpapasalamat po ako sa mga critics natin kasi nga, lalo nyo po kaming binibira, lalo pong dumadami ang OGP member, no? Ayan, nagpa-practice daw tayo ng guerrilla tactics, no? Pag nagbuo daw tayo ng GC, iiwan natin. Alam nyo, sa totoo lang ito, alam naman ito ng mga member. Uulitin ko, huwag niyo po kami gamitan ng mga military term, ng mga guerrilla tactics na yan. Ang gusto niyo po kasi makipagtalo kami sa inyo para meron kayong tuntun. O, kita mo, nakipag-away yung AJ Maginang, nakipagsagutan. Di ba sabi niya, huwag makipag-away. I-screenshotan po yun, tapos i-sesend sa mga GC. Alam na po namin yan, mga kapatid. Yan lang ang hinihintay nyo, magkamali po kami. Pero alam niyo po, sa dami ng insulto na inabot ko at pamamahiya dito sa OGP, hindi na po yan tatalab, mga kapatid. No? O, hindi niyo po ako kayang galitin na. Kasi po, ang inspirasyon ko po rito, yung mas nakakarami, yung mga taong sumusuporta. Ang backbone po namin sa OGP, yung mga taong sumusuporta. Kayong mga critics po, ano po yan? Backbone namin yung mga sumusuporta, kayo naman ang inspirasyon namin. Habang tinitira niyo po kami, lalo po kami nagsusumikap, mga kapatid. Kaya salamat po sa mga critics namin. Again, this week po, almost 600 ata ito, 700 yung dumagdag na tao. Opo. Salamat po sa mga critics. No? Thank you po sa inyo. Hindi na po kami tatabla ng admin agent yan. Kasi yung backbone namin, yung mga support group namin, yan po ang nagpapalakas ng loob namin. Yan po ang nagpaparating sa amin ng mga paninira at sinasabi, sir, huwag po kayong panghinaan ng loob. Nandito kami sa likod nyo. O huwag po kayong pag makatatag kayo, sir, ang importante, naniniwala kami sa inyo. Pag yan po ang nababasa ko sa messenger ko, talagang alam nyo po yung ayan, pagod po ako, galing ako sa trabaho, galing ako sa malayong lugar. Pero yung energy ko po, hindi basta babagsak kasi nga alam ko may mga tao pong naniniwala at umaasa sa atin. Sa amin ang admin AJ dito sa One Gun. The art of negotiation, nakalimutan daw yung art of negotiation. Paano po kami mag-art of negotiation sa inyo, mga kapatid? Nagpapaliwanag na kami sa inyo, hindi nyo naman kami pinakikinggan ng paliwanag. So pag ganun po, aalis po talaga ako sa GC, mga kapatid. Kasi nagpaliwanag, ayan, alam naman ng mga tropa natin ito, itong binabanggit ko ngayong gabi. Kasi yan po ang turo namin, huwag pong makipag-argue, umiwas, escape and evasion, yan po yung turo. Wala po akong nakalimutan na art of negotiation, kasi paano ka makikipag-negotiate sa taong hindi nakikinig, mga kapatid. So yun ang sabi. They should have walked their talk in every life gunner's talk. They forgot the art of negotiation. They forgot the art of negotiation. It seems that martial law is being practiced by such leader. Wow! Martial law talaga, no? Anyway, ayan na nga po. Ulitin ko, paano ka mag-negotiate sa taong ayaw makinig at sarili lang niya ang naririnig? So anong turo natin sa One Gun Pilipinas? Escape and evasion. Eko-eko. Escape and evasion, tumakas na, umalis na before sumambulan, mga kapatid. Bago magkagulo-gulo. Nagpapaliwanag ka, ayaw makinig ng isa. Anong negotiation ang gagamitin natin? Paski sa hostage taking, pag hindi na po nakikipag-cooperate yung hostage taker, magko-command na po ang ground commander. Gagano na po yan. Sniper na po ang kailangan. Ganun po. How could you negotiate sa taong hindi po willing makinig? Wala na pong negotiation pag gano'n. Wala na po yun, no? So yun po yung mga sinasabi, ano? Po. Kaya binabasa lang natin, ano? At ipinaliliwanag natin. Once you oppose them and bring out your reason, expect that they will remove you from the group. Of course, tinatanggal po natin yung mga ganun. Once you oppose them and bring out the in-oppose. Kasi alam nyo, yung mga nire-remove namin, nakikita nyo sa FB group, pag nakikita po namin taliwas po doon sa itinuturo, meaning, walang learning, mga kapatid. Diyan sa FB group, marami talaga kami tinatanggal. Pag nakita namin bumabalagbag ng babastos na ng member, kaya nga sabi namin, ayaw rin namin na ng babastos ng babae. No? Lalo po ang babae, kasi may women empowerment tayo, no? Huwag tayo papatol sa mga babae. Opo. Opo. Kung mahal natin ang asawa natin, mananay natin, kapatid nating babae, dapat po kahit ibang babae, galang natin, huwag natin silang bastusin, mga kapatid. Opo. Yun po yun, mga kapatid, no? So, ito yung akusasyon, ano?
binabasa lang naman natin, ano? Once you oppose them and bring out your reasons, expect that they will remove you from the group. Yan pong pagtatanggal namin sa group, calling po namin yan, decision namin yan, pag naramdaman namin hindi ka talaga naka-angkor dito sa advocacy. Huwag niyo pong questionin yan, kasi kung kini-question niyo yan, hindi magtayo kayo sa sariling group niya na pwede ang bastusan, pwede ang bulihan, pwede mamahiya ng babae. Ayan po, doon kayo sa grupo niyo na ganon. Pero sa OGP po, hindi namin ino-authorize yan, hindi namin papayagan yan na ganyan. Hindi po pwede sa ganyan, hindi po pwede sa ganyang mga klaseng galaw at kilos pananalita ang mga members sa OGP. When we started this, sabi natin, gusto natin professional, decent, organized and systematic po ang One Gun Pilipinas. Kasi ang pangarap po natin dito mga kapatid, maging ano po tayo, mabuting ehemplo ng gun community. Eh kung pananatiliin natin dito mga bully, mga bastos, no? Hindi gumagalang sa babae, namamahiya. Iiwan natin dito sa loob natin ng grupo natin yung mahilig mambuli. Diba? Ay wala po, walang mararating ang One Gun Pilipinas. Kaya nga nakita nyo, nagtatagumpay tayo, mga kapatid. Sa tingin nyo po ba kung naobserbahan ng Senado na itong FB group natin, grupo natin palaaway, iimbitahan tayo sa Senado? Hindi po yan mangyayari. Matatalinong tao po ang mga nasa Senado, no? Itong Committee on Public Order and Dangerous Drugs, no? Isa po sa staff nila, 1 year na pala tayong inoobserbahan dito sa One Gun Pilipinas. Isang taon na po, bago nag-surface. Hindi po ito FB group lang itong tinatayo natin, mga kapatid. We're creating a professional and a respectable, a decent institution of responsible gun ownership, mga kapatid. Hindi po kami magdadalawang isip dito magtanggal ng mga tao, magtanggal pag hindi po kayo nakaangkla sa ating mga aral at adhikain na pangkalahatan, no? Opo. Hindi po pwede 'yon, mga kapatid. Hindi po pwede. Sorry po sa mga naalis, no? Pero alam niyo po, hindi po kayo para dito talaga. Huwag niyo na pong ipilit ang sarili niyo kasi hindi pa naman, alam niyo yung OGP, hindi naman pag porket wala na kayo rito, end of the world, hindi. Pwede po kayo magtayo ng grupo ng sarili niyo at ang daming gun group sa Facebook, doon kayo magsisali, no? Na pwedeng bantaan yung buhay ng kasama, alam ko yung plaka ng kotse mo, alam mo saan nag-aaral ang anak mo, may mga ganun ako nabasa, oh. Biro mo, nasa FB group, comment section, ganun po yung sinasabi, tatapang na po na tao, no? Nakakatakot, di ba? So, that's very alarming, no? Eh dito sa OGP, hindi po pwede yung ganun kayo rito. Hindi po pwede kayong ganun dito. Maniwala kayo sa akin, masisipa po kayo. Opo, masisipa po kayo. Dito po, marami kaibigan ko pa ho, sinipa ko palabas. Hindi po ito tinayo para sa mga kaibigan ni Corixman at ni AJ. Yan, kaibigan ni AJ, ang daming nasipa po dito, mga kapatid. Kaibigan ko, yung iba ka-close ko po, sinipa ko palabas ng OGP. Why? Because OGP is not mine. OGP is not belongs to AJ Maghinang. This is for the people, mga kapatid. Sa inyo to, sa ating lahat ito. Walang nagmamay-ari rito. Sabi ko nga po, pag kami po nagkamali, kiting kami dalawa ni AJ. Bakit? Kaya po may mga leader kami, nagkikreate kami ng leader dito. Whatever happens, meron pong hahalili. No? Merong hahalili, mga kapatid. Wala pong ito, live kong naririnig ng mga kasama natin. Walang may-ari ng OGP. Lahat tayo OGP, mga kapatid. Tanungin ko ang isa sa inyo rito, kung William Junior Ruiz, ikaw gusto mo ba may kasama kayo itong bully? Siguro hindi naman, Mr. William Junior Ruiz, sir, no? Kevin Silim, ikaw gusto mo may kasama kang bastos dito, mambabastos ng babae, mamamaya. Siguro hindi naman, sir, no? Sir Kevin Lim, no? Ayaw mo siguro, di ba? Tanungin natin si Julius Miguel Saludes, ikaw, sir, gusto mo po rito may member tayong babastos ng babae, mamamahiya ng kasama, mambubuli ng kasama? Di ba? Siguro hindi nyo gusto, sir, no? Kaya po natin sinisipa kasi yung mga yan, magiging dahilan ng awayan, mga kapatid, no? Opo. Opo. Ganun po yun, mga kapatid, no? So much for that, mga kapatid. Maliwanag naman yan. Nung una pa lang, na sinasabi na namin, bully ayaw natin, bastos ayaw natin, at igalang ang mga babae. Ini-emphasize ko yan, no?
Igalang po natin kasi may women empowerment tayo. Igalang natin ang hirap ni Ma'am Doc Lisel Miso. Igalang po natin yan. Malaki po hirap niyan sa OGP. Sa Mindanao pa lang, ang laki ng trinabaho ng Doc Lisel Miso. No? Kaya wag po nating itrato na ang mga babae ay second class. Ang unang iiwan sa atin dito ang Doc Lisel Miso. No? Na kung saan itong Doc Lisel Miso, malaki po ang hirap sa atin. Igalang po natin. Hindi po kami ni AJ lang ang naghirap dito. Kasama rin namin ang Doc Lisel Miso. Nagkaroon tayo ng Dante Talavera. Nagkaroon tayo ng Arnel Gokong ng Davao. Because of Doc Lisel Miso. Mahuhusay na leader po mga yan. Lumawak tayo sa Mindanao because of that, Doc Lisel Miso. Na babae po, mga kapatid, babae yan, ha? Yan, lagi po pinapaalala namin sa National GC, may women empowerment tayo. Be aware, gender sensitivity at inuulitin ko po. Huwag na po ninyong pansinin, mga kapatid, yung mga nagbabas sa atin. Isipin nyo na lang na fuel natin sila para lalo tayo. Yan, si Sir Dante Talavera. Product yan ng Doc Lisel Miso, no? Yan, Sir Dante Talavera, binabanggit ko lang na mahalaga sa atin ang panggalang sa mga babae rito dahil nagsisimula ang OGP, malaki ang hirap ng Doc Lisel Miso dito, no? Kaya, kahit alam niyo po, kahit babae ito, nagpursige ang Doc Lisel Miso. Ayan, anak, alam ng Sir Dante Talavera yan. Alam niya yan. Kaya igalang ang mga babae. Hindi lang Forexman at AJ ang naghirap. May kasama kaming babae na nagsakripisyo at nagtrabaho para lalong lumaganap ang OGP sa Mindanao, mga kapatid. Sana maliwanag po, no? Ayan, alam naman ng mga taga National GC kung anong nangyari regarding dyan sa mga paggalang sa kababaihan. Opo. Walang martial law rito, mga sir. Kung hindi nyo kayang magpasakop sa mga alituntunin na ang dali naman po naman kasi rito. Sa totoo lang, ang dali naman ang patakaran natin, disiplinado ka lang. Sumunod ka lang doon sa mga tinuturo natin. Na umiwas sa gulo. Igalang ang mga babae. Hindi nga namin kayo pinipilit mag-participate sa mga activities. Hindi namin sinasabing dapat umatin ka sa gun show. Umatin ka sa trade kasi kung hindi, sisipain ka namin palabas. Wala pong ganun dito. So yun po yun, mga kapatid. So much for this at ay tuloy natin yung ating pinag-uusapan na unti-unti po tayo nagtatagumpay, mga kapatid. Kooperasyon po at tayo ay mangarap, sama-sama tayo. Yan, madidinig na ang boses natin sa Senado. Again, uulitin ko, madidinig na po tayo. At sa abot po ng aking makakaya, magsasalita po tayo doon. I-raise natin yung ating mga concern dito sa gun community. Pagpanalangin po ninyo ako, no, mga kapatid. Alam nyo, higit sa lahat, hindi po talino ang huwag tayong umasa sa sarili nating dunong, sabi sa Biblia, no. Umasa po tayo sa magagawa ng Panginoong Diyos. Yung faith natin, pag-pray nyo ako, mga kapatid, na sana maging mas maganda pa po yung pagdaloy ng impormasyon sa utak ko habang kausap ko ba ang mga tao sa committee with the leadership of ating respected Senator Ronald Bato de la Rosa, no? Sana maging maganda po yung output ng ating pakikipanayam sa kanila dun sa committee hearing, no? Pag-pray nyo ako, mga kapatid, kailangan po yan. Po, mabigat po yung yung mabigat po itong yung mga nagko-congrats po sa akin, sabi niya, congrats Sir Boris, hindi po ganun kadali yun, hindi natin alam kung anong kahihinatnan natin, mga kapatid. Pakbakan po ito, no? Paano mag-justify, magpaliwanag kung bakit tayo nagsasuggest ng ganito. Kaya sana po hindi ako ma-mental blackout, mga kapatid. Ipag-pray nyo ako, please. Para sa inyo ito, mga kapatid, hindi ito para sa One Gun Pilipinas lang. Opo, pangkalahatan po itong concern na i-raise natin for the benefit of the gun owner, mga kapatid, no? Please, ipag-pray niyo po ako, no? Sana hindi ako magkamali. Sana mapakinggan yung mga boses, yung ating mga sentimiento at ating mga concern dun sa Senate sa Monday.
Alas 10 po ng umaga yan, andun po kami sa Senado ni Admin AJ, no? So yan, again, mga kapatid, pag-pray nyo ko, sana gabayan ako ng Diyos. Bigyan ako ng talino at tatag ng isip para yung aking mga suggestion, yung ating mga i-raise ay mapanindiganan ko at matindigan ko, mga kapatid, no? Salamat po ng marami sa mga sumusuporta. Again, maraming salamat po kay Senator Bato de la Rosa po, ang kanyang mga staff, ang salamat din po kay Sir Arthur Lawrence Asierto po na nandun po siya sa committee, no, sa Senate. Maraming salamat po, sir, no. At batiin natin yung ating yung sa staff po ng committee, batiin po natin yung pangalan ni Ma'am. At bago ko makalimutan, nakakahiya naman, no. Si Ma'am Jennifer Cuero, no. Siya po ay sa Legislative Committee staff ng Senate of the Philippines. Siya po ay tumawag na po sa phone ko kanina, siya pa ay tumawag pa sa Viber, no? So, ina-assure niya kung talagang makakarating tayo. Sabi ko po, dadating po kami. Darating po ang One Girl Pilipinas doon. Kasi nagpasalamat tayo dahil ito ay opportunity natin. Again, Ma'am Jenny Cuero, Legislative Committee Staff, Senate of the Philippines, Legislative Committee Sport. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, sa pag-aaksaya ng panahon na ako po ay tawagan. Kami maliit na tao lamang po, pero ito po, kami po ay pinag-aaksayahan ninyo ng panahon. Darating po kami ng Admin AJ dyan, ma'am. Darating po kami. Pinapangako po namin yan. Kami po ay titindig para po sa pangkalahatang pakinabang ng GAN community, mga kapatid. Opo. At sana nga po, dinggin tayo ng ating Senado. At sana po, magkaroon po ng harmonious conversation tayo with the Senate committee members. Sana po maayos natin sa long journey, mga kapatid, sa GAN community. Yun po, again, ipagpanalangin nyo kami, mga kapatid, ipagpanalangin nyo kami. So yun lamang po, at tapusin natin yung usapan dito sa sa ating mga concerns dito sa GAN community, dito sa One GAN Pilipinas. So, tapo po tayo sa kwento ng gwardiya, no? Ayan. Shoutout po si Sir John Empeynado, One GAN Pilipinas. Elmer Lopera, magandang gabi from Lipa, Batangas, no? Romel Pasahol, magandang gabi po from San Juan, Batangas. Yan. Mataas kasi ang credibility ng OGP, kaya napapansin na mabuhay ang OGP. Alam niyo po, Sir Anecdote, kaya tumaas ang kredibilidad natin. Kasi nga po, alam niyo po yung mga tao, ito po, yung mga member alone, no? Ito po pala, magpapasalamat ko sa lahat ng member na nanonood. Yung mga hindi po nanonood, pag napanood nyo to, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi alam nyo po, wala talaga ako nakitang nakipag-engage sa mga comment section, no? Last 2023, ganun na, 2022, nakinig po ang mga member. Utang na loob namin sa inyo yan. Kaya po tayo ginagala ngayon kasi wala pong nakikipag-away sa Facebook or sa comment section ng mga member natin. Kaya po yun, tumataas yung credibility natin. Ibig sabihin po, nakikinig kayo sa ating mga turo dito sa leadership at saka sa management. Nakikilahok at nakikipag-cooperate. So yun po, doon po tumataas ang credibility natin. At pangalawa, hindi po tayo nakikipag-away. Sabi ko nga po, kaya iniiwan ko yung mga GCing magugulo eh. Para po hindi ako matrigger, makipag-away din. Escape and evasion nga po, mga kapatid. Tinuturo namin, tapos di namin gagawin, di ba? Iwas, alis, layas. Wala na pong engagement. Escape and evasion nga po. Kaya po nang ginagawa ko, nilalayasan ko talaga yung GC. Kesa po, nagpapaliwanag ako, ayaw mo makinig, at naririnig mo lang sarili mo, lalayasan na lang kita kaysa magpalitan tayo ng mga profanities, mga harsh words. O pagmurahan, ayoko po ng ganun na, no? Ayoko na po rin ng ganun kasi 44 anyos na po ako, 44 years old na ako, dapat matured na tayo. We are decent people, no? Hindi tayo mga taong hindi nakapag-aral. We are professionals, no? Pag hindi na maganda, layas na po agad. Iwas, escape and evasion. Kaya po namin tinuturo yung eco, no? Escape and evasion. Yung mga kumbatan pong military at saka police, personnel natin, yung mga RMG, mga SAP, yung mga army combatants, yung nasa palaban sa field, alam nila yung eco, yung escape and evasion. Alis na po, takas na, para wala ng engagement, huwag nang humaba. Ganun po ang ang principle ng pag-alis dyan, nagkakagulo din si layas. Permission to live, layas. Para wag na po kayo mahalo sa gulo at hindi na po lumaki, mga kapatid.
Huwag niyo pong sabing unprofessional yun kasi alam niyo professional, ginawa na niya lahat. Nakipapaliwanag siya, hindi siya pinaniwalaan at ayaw siyang pakinggan. O wala na po kayong ipapaliwanag, alis na po kayo. Basta nagawa niyo yung part na nagpaliwanag kayo, hindi kayo pinapakinggan, alis po. Alis na po. Ganun lang po siya. No? Ganun na po. Mabuhay po ang One Gun Pilipinas sa Bulacan Chapter. Sir Evangelista, no? Si Sel Evangelista po is watching. No? Si Dimarmar, Rax Fernandez is watching. Luigier Andersen is watching. Ayan, Renato Lusong, Rex Hernandez, Nel Bisacol, magandang gabi po. Si Marion Dulanas Magno, magandang gabi po. So yun, at masyado na pong mahaba itong ating sa ating mga internal talks dito sa OGP. Pag-usapan natin yung gwardiya sa Makati na nakipagbarilan sa 5 tao. So yun, pinost natin, dami na naman nag-comment, mga kapatid, no? Pero ito na nga po, pinaliwanag na namin before, no? Yan, outnumbered po kasi siya, no? Outnumbered siya. So, it is it is justified to use his firearm. Kasi bakit? Outnumbered. Napakatapang po ng mamang ito, no? Kasi despite of the fact, nakadapa na siya, no? Nung nakakita siya ng opportunity, tumayo siya, pumutok siya, no? Kumuha lang siya ng timing, no? Pero in this case, mga kapatid, gwardiya po kasi siya ron sa establishment. Ayan. Gwardiya po siya. Workplace po niya yun, no? So, kayo po, nandun kayo sa grocery, civilian po kayo at may ganung hold-upper, we do not encourage, mga kapatid. Uulitin ko nga po ulit. Mamaya, pagputok nyo, may tamaan doon kahera, tamaan na customer din na bumibili, mga kapatid, ano? Tutong gwardiya po, nakipag-engage siya kasi doon naman siya nagtatrabaho, workplace niya yun. Eh, trabaho rin ng gwardiya na i-protect niya yung establishment kung saan siya nagtatrabaho, mga kapatid, no? Ganun po yun, mga kapatid, no? At malakas ang loob niya. At magandang timing, no? Magandang timing. Pero, ano po yun? Yung kasaglagayan niya, 40 to 30, 70 ang malaki ang chance niyang mabaril doon. Pero magaling po ang timing. Magaling po ang timing. So, ulitin ko po mga kapatid iba rin yung security guard, iba rin po kayong mga civilian gun owner, mga kapatid. Kasi isip nyo, hero yun. Hero po talaga yun kasi security guard po yun doon siya nagtatrabaho. And he is duty bound to protect the establishment, mga kapatid. Pag an owner ka, you are not involved, hindi ka naman nagtatrabaho doon, nag-grocery ka lang doon, nakialam ka, you'll be in trouble, mga kapatid, no? Kaya yun na nga po. Sabihin na natin na kinaya mo na nag-good Samaritan ka. Same scenario, kapatid. Naging hero ka, napatay mo isa, nakatakas yung 4, pari lang, putukan. What if makatama po kayo ng mga bystander doon? Po. Yun po yung sinasabi natin. At ayan po, alam niyo yung gwardiya, totoo yung mga comment doon, sinasabi na rin natin yan. May namatay na tao, yung gwardiya po doon, hindi na siya ipwesto doon, mga kapatid, sigurado. Kasi babalikan siya ng mga kasama na sa sindikato noon, tsaka pamilya noon doon. So malamang sa malamang papalitan na po yung gwardyang ilalagay sa grocery na yun, mga kapatid. Yun po, nabigyan ng parangal ng Makati Police yung gwardya, no? So, bigyan lang yata ng cash tsaka ng certificate of recognition sa kanyang kabayanihan, no? Pero ulitin ko, mga kapatid, gwardya po yun doon. He is duty bound to protect the establishment, mga kapatid. O po hindi po siya doon customer or goers lang doon na nagpalakad na nakialam sa mga hold-upper, mga kapatid, no? That's a different case with a security guard na nagpe-perform ng function sa establishment at isang civilian naman na nagbaril para sa kanyang protection at saka protection ng family niya. So may may difference, mga kapatid, no? So kaya ayaw nga namin po kayong magpapakahiro kasi alam niyo po, pag nagkasala-salabat na yung problema, nagkapagputuan ka karon, nakapatay ka ng tao, nakatama ka ng hindi kasali, di ba? Ng bystander doon na naglalakad at umihigop lang ng kape sa loob ng grocery, tinamaan sa ulo, di ba? O yung kahirang nagtago sa ilalim ng cashier habang nag-hold naman, tinamaan mo rin sa ulo, namatay.
So yun po yun. Kaya pinapaliwanag din namin kanina doon sa comment section na ayan po, kapag tama naman yung ginawa at may CCTV footage, hanggang piskal lang po yun, madadrop and close na ang kaso, mga kapatid. Dahil makikita naman na self-defense yun. At ito nga pong gwardiya, bukod sa self-defense, siya po ay duty bound to protect the establishment. Kasi yun po ang trabaho ng security guard, mga kapatid ko, no? Yun po yun, mga kapatid. So, huwag niyo pong isipin na, ganun din ang gagawin ko sa ginawa ng security guard. Pag nakapatay ka, meron ka pang pera, meron ka pang certificate sa police, police station, no? Bibigyan ka pa ng PNP ng pera, tsaka bibigyan ka ng certificate of recognition, hero ka talaga, no? Iba po yun, ha, mga kapatid, security guard po yun. Is duty bound to protect the establishment, no? So, iba po yung kaso po ng defense of stranger. Iba po yun, no? Po, sa kalagayan po ng gwardiya in the performance of lawful duty niya yun na magbantay ng establishment po. Yan po yun, ha, in the performance of lawful duty. Ang lawful duty niya to protect the establishment tsaka yung mga tao doon sa loob ng establishment, no, to safeguard lives and properties po doon sa kanyang binabantayang property. Whereas ang civilian gun owner protect your life, your own life, and the life of your loved ones, yung mga family members mo. So sana hindi po ito malabo, no, mga kapatid, itong pagpapaliwanag namin, mga kapatid ko, no. So yan, pwede kayo magtanong, no, baka sakaling may gusto kayong itanong dito sa senaryo na ito, mga kapatid. Ayan. Bienvenido Primicia Star, magandang gabi. Noli Remacha, magandang gabi po. Bong Somalio Bingko, magandang gabi po. Si Simon Elosol, magandang gabi po sa inyo. Ayan, Eko sir, sabi ni Perwin Sioso Espanyo. Yun po yung sinasabi namin. Hindi na kaya mag-negotiate o hindi na nakikinig kausap, alis na po kayo. Kasi baka po saan umabot, no? At sabi ko nga po, bawal na bawal sa ating makipag-away. Iwas po, iwas, tago, iwas, no? Suntok, salag lang po, salag. Parang boksingero, salag lang po tayo. Huwag na tayo manuntok, salag lang. Pag may pagkakataon, layas, tago. Sabihin ng duwag tayo, okay lang po yan. Okay lang po yan, wala pong mawawala sa atin. Po. Sige na, duwag na po ang One Gun Pilipinas, no? Duwag na po kami, mga kapatid. Ayaw na. Hindi kami lumalaban po. Yan. Again, bakit? Anong turo natin sa trade? Draw your gun only when it is extremely necessary. Diba? Bubunutin mo lang ang baril kung talagang kailangan na. Pero kung kaya pa ng assess and evaluate, pag na-assess and evaluate nyo, kaya pa ng verbal containment, kaya pa ng de-escalation, wag na po kayong bumunot. No? Wag na wag po, mga kapatid. Yan. Nanonood si Sir Simon Elosol, no? Sir, no? Yun po, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, Sir Simon, no? Hanggat maaari, Sir, we avoid engagement. Kasi po, nagsisimula lang yung sa salitaan, taktakan. Malitan ng salita, hindi magkaintindihan. Mamaya, nagmumurahan na, naghahabunan na. Hanggang mag-escalate. Tandaan nyo, mga kapatid, ito pala, huwag masaktan tong mga kasama nating lalaki dito sa One Gun Pilipinas. Tayong mga lalaki po, hindi tayo dinisenyo para magkipagganunan lang na na magkipag-aaway na magpalitan ng ganyan. Hindi po ganyan ang design ng lalaki, no? Hindi po tayo ganoon, mga kapatid, no? Iba po yung iba po dapat ang behavior natin sa mga babae. Normal po ang babae na ganyan, taktak yan ng taktak, salita yan ng salita. Nature nila yan, mga kapatid. Kaya sabi ko nga rin sa fixing ako, fixing naman hayaan nyo pong magbunga nga ang asawa nyo, mapapagod din po yan. Pag napagod yan, lampingin nyo. Yan, hayaan nyo magdaldal, sige, putak siya ng putak. Pagpagod, ikaw naman napagod ka tuloy, kakasermon sa akin. Yakapin nyo. Pero po ang lalaking daktak ng daktak, may problema po yan. Hindi po, kalahating lalaki lang siguro yan, mga kapatid, no? Po, I'm sorry, no? Hindi po ganyan ang behavior ng tunay na lalaki. Bato ng salita, kung ano-anong sinasabi. Ang lalaki po ay nag-iisip, ang tao po ay lalaki may paninindigan, no? Ang lalaki po ay dapat mag-behave na isang tunay na lalaki, mga kapatid, no? Opo. At ang lalaki po, pag kilala nyo ang sarili nyo, wala kayong dapat patunayan, mga kapatid. Opo. Wala po kayong dapat i-prove. Yan po ang mga gentleman, mga kapatid. Yan po ang mga gentleman.
Pag ang gentleman po, sinabihan ng pangit, hindi na po gagantihan. Kasi katwiran niya, kilala ko ang sarili ko. Alam ko ang limitasyon ko, alam ko rin ang kakayanan ko. So ang mga tunay na lalaki po, umiiwas po yan na makipagbatuhan ng salita. Salita lang po yan mga kapatid. Salita lang po yan, no? Opo. Magpakalalaki po tayo mga kapatid. Magpakalalaki po tayo, no? Sabi nga ni Tats Daily, man up. Ha? Man up daw, sabi ni Tats Daily. Yan, magandang gabi Sir Elmer Reynoso. Kita-kita na naman tayo sa Apad Show, no? Yan, sa 29, magkikita-kita. 24. Saturday, magkikita-kita po tayo sa MOA, no? Yan, kasama natin ang Trust Train. Kasama natin itong, andun yung ating, ano, no? Yung ating kasama si Shooter Arms Manufacturing Incorporated, Sir Eric Nicotuan, nandiyon na naman yan, at The Gun Store. Sir Jet Rodunition, doon naman yan, magkikita-kita na naman tayo nila Sir Jet sa Gun Show, this August 24, 2024, no? 34 show na yan, mga kapatid. So, pang ilang apat show na natin, mga kapatid, no? At tayo nagkakasama-sama, no? So far, marami pa namang nag-signify na sasama, mga joiners natin. So yun mga kapatid, yung tungkol sa gwardiya, sinabi na po namin na yun po ay outnumbered siya, kaya po siya ma-justify. At pangalawa, siya po ay gwardiya doon. Nagtatrabaho siya roon to protect the establishment and at the same time to protect the people po, yung customer at mga empleyado ng establishment, no? At may footage po, may CCTV footage, kaya makikita po doon 5 tao ang kabarilan niya, no? So justified po yun, hanggang fiscal wala na po yun. Kaya yun po, na-awardan siya. Kaya nga sinasabi namin dito sa One Gun Pilipinas, mga kapatid, kapag kayo ay may footage, may ebidensya kayo, may cam ang kotse nyo, may magwi-witness sa inyo, sa piskalya pa lang, draft and close na po ang kaso, mga kapatid. Hindi na po yan naabot sa korte. Kaya hindi kayo makukulong, mga kapatid. Ayun po, kung kayo ay pasok sa self-defense, mga kapatid, na kompleto nyo yung mga requirements ng self-defense, at walang isa man lang sa 3 yun ang nawala, mga kapatid. Sana po maliwanag, mga kapatid, no? So, kung may tanong po kayo, magtanong na kayo, mga kapatid. Sir Corixman, halimbawa palabas ng pinto ang mga hold-upper and pinutukan ng guard, or let's say, nakalabas na saka pinutukan ng guard, may kaso ba siya? Ganito po, mga kapatid, ano? Lumabas na ng pinto. Actually, ang threat ay wala na, no? Wala na pong threat. Pero alam nyo, mga kapatid, yung gwardiya po kasi mayroong karapatang umaresto yun. Bakit po? Kasi hindi naman po siya acting in self-defense. Pinoprotect po niya rin yung property. Nung grocery, yung tumatakbo pong palabas, dala-dala na po nila yung mga pera. May responsibility po yung gwardiya dun sa mga pera na yun, na pera ng grocery. Kailangan niyang ma-regain yung possession yun. So, kailangan niya pong pigilan yun para mabawi yung mga pera ng store. Diba? Ewan ko kung if you will agree with me. Pero kung puputukan ko yun, hindi po sa fatal part, pabarilin ko sa mga hipayon, no? So, pag natumba yun, hindi na makakatakbo, no? O kaya, alam nyo, pinakamalaking part na babarilin nyo sa tao, mahirap po yung mga binti. As much as possible, kung kaya po ninyo yung kita, malaki-laki po yan, mga kapatid. O tsaka pag hita po, mamamanhid yan pag tinamaan ng bala. Makatakbo ng konti, tutumba na po yan later on, no? Pero siguro hindi ko po babarilin sa likod kasi mahirap po yung likod talaga, no? Baka mamaya mabaliktad pa ako ito, mga kapatid. So, kaya po tinuturo namin, sir, sa One Gun Pilipinas, yung sir, no? Si sir no? Tonjux. Tinuturo namin dito ang shot placement, sir, Tonjux, no? Kung ako nasa kalagayan ng gwardiya, hindi ko po babarilin ng fatal sa likod yun kasi pag lusot sa baga, patay yun, ano? O kasi another paliwanagan na naman yun. Whereas kung barilin mo sa hita yun, yun po. Makakatakbo yan, pero later babagsak yan kasi siyempre tutulo na po ang dugo eh. Manghihina po yan, babagsak po. That is anatomy ng katawan yan, mga kapatid. That is science, physical. Ano po yan ang katawan. Nature ng katawan niya, pag nagtapo ng dugo yan, hihina yan, babagsak po yan. Tutumba na yan, no? And that's non-fatal part, no? Malas talaga niya, pag naugatan po siya, yung main nerve po rito sa hita at tinamaan, talagang oras na po niya, no? Ganun po, mga kapatid, Sir Tonjux, no? Sana po naintindihan niyo yung paliwanag, sir. Naintindihan niyo yung paliwanag. Good evening, meron po bang nabibili na Glock 18 dito? Sir, pasensya na kayo.
Ngayon, wala po akong alam na mabibilihan ng Block 18 po. Pasensya na po. Good evening, Sir Alex Cabrales Cabiao. Magandang gabi po. From Laguna yan, yung kapatid natin, no? Si Sir Ryan Alago, magandang gabi. Sana Sir John Jokes, nasagot ko ng maayos, no? Si Ramsky Boy, Sarnet, papalad po at napasama sa OGP. God bless po, Sir Admin. Thank you po, thank you po. Good job, sir. Mahirap i-manage a large organization as big as OGP. This requires dedication, patience. I'm proud to say na you as admin have these qualities and is always open for criticism. At ano pa ba yung sinabi niya? Sarang haba, ano? Aha. Teka, maganda yung sinasabi niya, sir, no? Ay, sorry ha. At medyo gumagalaw po itong ano. Alright, sorry po, sorry na putol po yung ano, no? Sa anumang organization or grupo, sabi ni Pastor Palalab, this guy is from Cavite, no? Si Pastor Palalab, lagi kong kausap itong tropa natin na ito, napakabait ni Pastor, no? Sa anumang organization or grupo, malinaw ang marapat na ipaunawa, applicable kanino paman. Ang hindi makasabay, kumaway, at ang hindi makasunod, bumukod. Yan, tama po, Sir Pastor Palalab. At wag na pong nilang isaksak ang mga sarili nila sa grupong hindi naman nila kayang panindiganan, mga kapatid, no? Good day, Jun Admin Corix, ma'am, from OGP Negros Occidental. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Ako po, walang kasamang nambabastos po sa lahat ng kasama natin. Thank you, sir. Thank you. Hindi po kasi justification na tayo ay ano, no? Tayo ay galit, tayo ay napipikon na, naiinip na, mambabastos tayo na, lalo na pagbabae po. Hindi po yan acceptable, mga kapatid. No, ako po, kahit sampalin po ako ng babae, hindi ko po papatulan kasi babae pa rin po yan, mga kapatid. Tandaan nyo, babae yan, please. Please lang. Huwag nating ikatwirang naiinis tayo, nainip na tayo ay ganito, nainis na tayo, napagod na tayo ng kakahintay. Huwag po, babae po yan. Please, babae po yan. Huwag tayo maghanap ng dahilan, i-justify natin na bakit ang babae pinagalitan o inaway natin. Or binastos at pinahiya natin. Wala pong reasoning para dyan, sir. Mga ma'am, wala po tayong pwedeng ikatwiran dyan. Babae pa rin po yan, mga sir, mga ma'am, no? Ayan. Batiin natin, ano, ayan, sabi ni Neil Bisacol, dito, so, hindi ko kasi kanina natapos, sir, sorry ha. I'm proud to say na you as admin have these qualities and is always for open for criticism. This means a lot kasi the more criticism, the more we need to improve the group mabuhay o dito. Opo, yun na nga po sinasabi ko, yung criticism na yan, nakakatulong po yan para lalo po tayong magpabuti ng ating mga sarili rito sa OGP, no? Crispin De Rojas, good evening, sir. Kay Yureta Reyes, shout out po from Aklan, sir. Babae yata, babae kaya ito si Kay Yureta, no? Dante Talavera, magandang gabi po. Yan. Ay, Sir Charlie Tango, number 1 yan. Ito, mga kapatid, yan po ang number 1 sa list ko, yan, Sir Charlie Tango. Yung regarding po sa final and general amnesty. Noong 2022 ko pa po ito pinaliliwanag dito sa One Gun Pilipinas. Nung nagsisimula yan. Binabasa ko pa nga po yan. Alam niyo po, doon sa provision ng RA 10591. Sa dulo po nito, ito po yung mga bago po, Republic Act 10591. Sa dulo po niyan may nakalagay doon ng final and general amnesty. Na dapat 15 days upon effectivity of the law, dapat po sinisimulan na po yung final and general amnesty na yan. Pero mula noong 2014 until present time, 10 years or more or less 10 years, wala pa rin si final and general amnesty. Kasama po yan sa i-brought out natin sa Senado sa Monday, mga kapatid. Kasama po yan, Charlie Tango. Huwag kayong mag-alala. Nakalista na po sa akin lahat ng sasabihin. Pero number 1 po yan, yung final and general amnesty. Kasi tandaan nyo itong RA 10591, kaya po inamyendahan po ito ulit kasi po para sa gun control, no? Para hindi lang po ito sa regulation, no? Ito po
Kapag hindi po kasi tayo nag-final and general amnesty, nadidipit po yung purpose ng batas. Opo, nagre-regulate po tayo ng batas pero hindi naman natin kinokontrol yung mga loose firearm. Mahalaga po na makuha natin ang mga loose firearm at marehistro para makontrol po ng government yung mga baril na walang papel. Kapag nagkaroon na po ng firearm registration niya, control na po yan ng gobyerno. Kaya po tayo may batas ng baril para sa gun control, no? Hindi lang po regulation niya, makontrol ng gobyerno po ang mga baril. Lalo na po ang mga loose firearm. Pag nagkaroon na po ng firearm registration ang loose firearm, alam na ng gobyerno kung nasaan at nakanino ang mga baril na ito. Dahil ito ay rehistrado na sa database po ng FEO, ng PNP, yung particular, mga kapatid. So yun po, Sir Charlie Tango, huwag po kayo mag-alala, sir. Yan po ay mauuna, no? Paano po, sir, kung nasa cashier ako kasama ko miss ko duty, hold up ang resto namin, then may carry po ako after nilang kunin ang cash palabas. Habang kinukuha nila ang pera, dito kung sakali, gamit ko yung ADC ko. Alam nyo, sir, call nyo yan. Gusto nyo yata talaga ng barilan, ano? Oo, pero ganito po yan, ano, restaurant yun, namaril po kayo ng hold-upper. Sabihin na natin, nakapatay kayo, katulad ng gwardiya, no? Napatay niya yung hold-upper, no? Patay niya. O, self-defense, no? Pero tandaan niyo po, kayo yung may-ari ng, ano, resto, no? Susunod niya, pag nakapatay po kayo ng hold-upper doon na may kamag-anak at may grupo, hindi na po kayo ang magbabantay ng, ano nyo, restaurant nyo, sir. Kukuha na po kayo ng magbabantay. Opo, at gagawin nyo rin sa nagbabantay. Siyempre, pag kumuha kayo ng bagong magbabantay, kasi hindi na kayo yung ano, may cashier ka naman pala, hindi pala ikaw magbabantay. Okay, ulitin natin. Pwede po yun, no? Pwede naman po yun. Kanya lang, pag nagawa nyo po yan, binaril nyo yung hold-upper, wag na po kayo tumambay doon sa restaurant ninyo. Kasi bakit? Ito na nga po, may mga kamag-anak yan, may kasama sa sindikato yan, kasama niya sa grupong hold-upper. Baka mabalikan po kayo at nakatambay kayo ng asawa nyo ron, minsan kasama nyo pa anak nyo. Hindi ko kayo kinatakot, mga kapatid, that is the ano, no? Yan po yung reality. Opo, yan po yung reality, no? O kung kaya nyo pong mag-hire na lang ng security guard dun sa restaurant nyo, mag-hire na lang kayo ng gwardiya. Huwag nyo na isubo yung sarili nyo dyan, mga kapatid. Oo, sabi ko nga sa inyo, hanggat maaari nga escape and evasion. Yung zero engagement. Opo, Sir Ron Messina Ulidan, huwag po kayo ma-offend ha, ito po yung katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Oo. Yun po yan. Pag nabaril nyo, napatay nyo, justified po. Limbawa, sige, sabihin na natin, nabaril nyo, talaga namang mga kawatan yun. Napatay nyo, justified, kakampi nyo ang police report, at kakampi nyo ang piskal. Kasi nga, justified killing, may killing pa rin. May kamag-anak at kasama sa grupo yun. So, kung ganun po, nabaril nyo yung nag-hold up allegedly, ay according to your kwento, wag na kayo tumambay sa restaurant nyo. Huwag nyo sama anak-asawa nyo ron. Baka mamaya mabalikan kayo, mabueluhan pa kayo, maresbakan pa kayo, kapatid, no? Opo. Sana ganito lang, mga kapatid, ano, para wag na kayong gumawa ng mga ganyang senaryong tanong, no? Isipin nyo palagi yung consequences, no? Ito po yung tanong nyo po kasi parang pag sinabi kong, pwede yan. Banatan mo, sir. Pwede talaga. Pwede po. Pwede. Kanya nga lang po, sabi ko nga po, pag nakapatay po kayo ng tao, may kapalit po yan. May kamag-anak, may kaibigan, may anak. You have to, i-ready nyo yung sarili nyo. Na baka balikan kayo. Maganda dyan, magsuot po kayo lagi ng bulletproof vest. O talaga dapat kayo, itaas nyo yung training nyo sa baril. Opo, itaas nyo para kung just balikan kayo, talagang ready to engage kayo. Pero mga kapatid, payo lang. Masarap bang mabuhay po ng ganun, no? Na parang kayong pakiramdam nyo, laging under threat kayo, mga kapatid. Siguro hindi po kayo mag-e-enjoy doon, no? I don't know, ha? Parang mahirap po yun, Sir Ron Messina Ulidan Jr. Kaya alam mo, Sir Ron, dito sa OGP talaga, as much as possible, ang turo namin, wag po ma-engage. Draw your gun. Sabi nga namin sa trade, you draw your gun when it is only when it is extremely necessary. Doon po ang sinasabi namin, no? Sir Ron, sana po naintindihan nyo kami, sir, no? Sana naintindihan nyo po kami, sir. Opo. Hindi ko alam kung tatanggapin nyo. Kung hita, okay po, sir. Barilin nyo sa hita. Opo.
Pero mahirap po kasi talaga makapatay niyan. Sa totoo lang, maniwala kayo sa akin. Mahirap po makapatay niyan. Maniwala po kayo. May kamag-anak, kaibigan, at marami pong pwedeng mangyari, mga kapatid. Di tapos siguro, kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat maaari, kung ako nasa sitwasyon nun, nakatalikod ng ganun. That at least, ito po ang senaryo ha. Kung nakaharap yan at gunpoint din ako, hindi po ako papayag na bibigyan kita ng babariling kita sa hita. Ibang usapan po yun, mga kapatid ha. Hindi ko po kayo niniligaw, mga kapatid ha. Ibahin natin ang senaryo, magkaharap na kayo. At gunpoint po, itataas ang baril sa inyo, ang baril niya. That's the time you have to decide. Yung nakatalikod naman po, wala po kasing threat na pag nakatalikod, no? So ang gawin nyo po, barilin nyo sa ita para lang hindi makatakas. Hintayin nyo responde ng pulis at barangay at dalhin nyo pa rin sa ospital, no? Para yung mga kasama niya mahuli rin. Siyempre, imbestigahan ng pulis na mahuli yung mga kasama niya, no? Ganun po, mga kasama, no? Ganun po, sir, pangalan ni sir, no? Ayun, binura yata niya yung tanong niya, no? Hindi niya nagustuhan yung sagot natin, no? Hindi niya binura, okay. So yun, sir, kaya sinasabi ko po sa inyo, mainam po, pagpatakas, barilin nyo na lang sa ita, no? Barilin nyo sa ita. Pero ang patay po kasi, syempre alam nyo, ano yan, may pamilya po mga tao na yan. At mag-iisip-isip yan para magbumanti sa inyo. Yun na po. Minsan kasama nyo asawa nyo, kasama nyo nanay nyo, anak nyo, bumawi yan. Mas malaking problema. Sisisihin nyo pa sarili nyo, mga kapatid. Sisisihin nyo, no? Ay, walang anuman, Sir Ron. Pasensya na kayo ha. Alam ko, I don't know if you nagustuhan nyo ang sagot ko. Pero this is a realistic answer, sir. Hindi ko po kayo issue sugarcoat. Ganito po rito sa OGP, pinaprangka po natin ang member para po hindi sila maligaw. Hindi po ko, hindi po tayo mahilig mag-sugarcoat, Sir Ron. Ayaw po namin kayo mapahamak, kaya dire-diretso pong paliwanag namin, sir, no? Sana po, maintindihan nyo kami, sir. Sir Ron Messina Ulidan Jr., sir. Magandang gabi po. Malalaman natin yan, Sir Gunnerman, sir. Yung sinasabi niyo pong salungat sa aktual sa batas. Opo. Opo. May mga ganun talaga, pero we need to clarify that, sir, dun sa committee, sir. At i-PM nyo ako kung ano po yung salungat na yan, Sir Gunnerman ko, please. Saan daw ang Gansyo? Ang Gansyo po ay sa MOA, SMX Pasay po. Baka nako. Tama, sir, mahirap may kaaway, baka balikan ka ng patraidor. Opo, Sir Flores, yan po ang Florius Annus, no? Yan po ang iniiwasan natin. Yan po ang iniiwasan natin. Kasi alam nyo, pag binawian tayo, masakit nga po minsan, kasama yung anak natin, asawa natin, magulang natin, kapatid natin. Buti sana kung tayo mamamatay, no? Alam nyo kung galing yung sitwasyon, ano? Ako mamatay, wag po yung anak ko at asawa ko. Tapos buhay ako, sakit po noon, mga sir, mga ma'am, no? Masakit po yun, no? Eh kung tayo po okay lang, kasi tayo naman yung nakapatay, halimbawa eh. Pero pag anak mo at asawa mo namatay, magulang mo, kapatid mo, masakit po yun. Ewan ko kung paano nyo dadalhin yun, no? Pag buhay kayo, tas patay yung mahal nyo sa buhay dahil sa kasalanan natin, no? Pag tayo ang namatay, okay lang po yun. Kasi we deserve that. Baka yun yung kapalit ng buhay na kinuha natin, no? Pero pag family member, masakit po yun, mga kapatid. Masakit po yun, no? Masakit po yun. Ang Gansyo, Sir Archie Montemayor, ay sa SMX MOA Pasay. Yan po. August 21 to 24 po, Sir Archie Montemayor, sir. No? Ayun, opo, maraming salamat, sir. Sabi naman ni Sir Ron. Thank you, sir. Magandang gabi. Salamat po. Sana po naintindihan niyo po ako, sir, no? Wag po kayo ma-open, sir, ha? Wag po kayo ma-open. Ito po ay realidad, sir, no? City Luna, magandang gabi po. Yan, si Sir Ermen Reynoso, good evening. Yan, humble is a virtue, sabi ni Sir Bienvenido. Yan. Si Edward de Guzman Cristobal, magandang gabi po, sir. Blessed evening. Ayan. Edmer Lopera, paan sa OGP Batangas. PM nyo ako, sir. PM nyo ako. So yun, mga kapatid, at sana maliwanag to, no, itong ating pinag-uusapan. At again, ipag-pray po ninyo ako sa Monday. Kailangan ko po yung mga prayers nyo, no?
Ang kaharap po natin dito, committee po, no? Kasama ang Senator Bato de la Rosa, no? Malamang po, pag tayo ay nag-raise dito ng ating concern, igisahin ako rito, mga kapatid, no? Kaya ipag-pray nyo ako na patatagin ng Panginoong Diyos ang loob ko at makaisip po pa ako, mapanindiganan ko po itong ano, no? Itong mabigat po na ano na ito, na responsibilidad na kayo po ay tindigan ko sa harapan ng ating kagalang-galang na senador at mga committee hearing member ng ano, no, ng Public Order and Dangerous Drugs. Ulitin ko po, ako ay ordinaryong tao lamang po. Ako ay, sabi ko nga po, jail officer 3 lang ako ng BJMP, no? Hindi po ako taong nasa mataas na kalagayan, no? Kayo na lang pong mga member sa OGP na sumusuporta ang nagpapatapang sa admin Corexman, no? Kaya muli po, ipag-pray nyo ako, no? At harinawa, punuin ng karunungan ng Panginoong Diyos ang aking isip at ang aking puso. Patatagin niya ang puso at punuin ng karunungan ng aking pag-iisip sa mga oras po na tayo ay sasalang po ron sa committee hearing po na ito ng Senate po sa ating Committee on Public Order and Dangerous Drug ni ang ating kagalang-galang na Senator Bato de la Rosa, no? Mga sir, mga ma'am, prayers po. Prayers can move mountain, mga kapatid, kaya ipag-pray niyo po ako. Yan po. So kung wala na pong mga tanong, mga kapatid, ako po yung magpapahinga. Alam nyo, dahil ano na po tuwing to, pagod na pagod tayo, tumawid po ako ng dagat, no? Nag-duty tayo sa kung saang lugar, no? Lupalop ng Pilipinas, mga kapatid. Alam nyo nga, yan. Kasama ko yung dalawang member natin ng One Gun. Actually, tatlo. Sa kasama ko sa team na bumiyahe somewhere, tatlo po doon ay member natin sa OGP. Si JO3 Billy Manuel, SGO3 Jacinto, tsaka si JO1 Nicolas, no? Mga One Gun Pilipinas member po yan. Nakasama ko sa team. So yun po, magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Salamat at very cooperative po yung mga team member natin na kasama ko sa operation, no? Sa trabaho, no? Anyway, ayun lamang po. At good luck sa Monday, sabi ni John De Lima, no? David John De Lima, no? Yan. Si Sir Long Tiñetes, magandang gabi. Andong Estil, magandang gabi po. Yan. So yun lamang po, mga kapatid. Maraming salamat. Magandang gabi. Again, Reloaders Gun and Ammo Trading ni Kuya Ronelio Tarao. Armament Indoor Shooting Range. Ang bago nating chapter leader ng Cavite ay si Angelo de la Puente Chavez na po, no? Ayan. Gunnery PH na member ng Team Cats po yan, no? Team Cats with Maria Joana Catalan and Sir June Catalan Junior. Sir, magandang gabi. Shooter Arms Manufacturing Incorporated ni Sir Eric Miguetuan. The Gun Store, magandang gabi po sa inyo, no? Arms Corps, Ma'am Lilibet Vasquez ng Arms Corps Marketing and Sales Department, magandang gabi sa inyo. Jetro International po, ni Sir Jetro Juniso. Good evening, sir. Lucas Tactics. Ayan. Robert Arroyo, Special Gun Oil, magandang gabi po sa inyo. Binabati rin po natin yung mga taga-Trust Trade kanina. Binabati natin si Mike Kabangbang, no? At ayun, kasama si Sir Dong, yung unang naglagay ng aking GPT doon sa Ortigas. Magandang gabi sa mga taga-Trust Trade. Ma'am Judy Gutierrez, Ma'am Joy Gutierrez, good evening po at sa lahat ng staff ng GG8 at saka ng Ortigas, Sir Alberto Lentinutan, maraming salamat po. Thank you po sa warm welcome ninyo sa One Gun Pilipinas at kay Admin AJ po, nag-enjoy ang Admin AJ. Sabi niya, mababait daw ang staff ng Trust Trade, no? So first encounter ni AJ sa mga taga-Trust Trade, ang ganda po ng treatment nila sa kanya, no? Maraming salamat po, Trust Trade, no? Yan, respeto sa bawat bumibigti sa One Gun Pilipinas, sabi ni Julius Miguel Saulides ng One Gun Pilipinas, Hong Kong. Yan, sila kay Lagalag, tol. Magandang gabi sa iyo, Lagalag from Philippine Air Force, yung kapatid natin, official ng Air Force yan, sila kay Lagalag. So, magandang gabi, sir, sa mga taga-Air Philippine Air Force, sir. Jose Maria Cinto, tol, maraming salamat sa panonood yan. Kasama ko sa operation po. Maraming salamat po. Amy Siastres, magandang gabi po sa inyo, kapatid. Yan, kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, no? Sir Corix, yung mga kritika natin, kumbaga, mga delikados na lang sa isang putahe yan. Tama po, tama po. Yan, si Sir Bariuera Bedia, magandang gabi po, sir, ng One Gun Pilipinas. Iloilo, yan, mga kapatid natin sa Iloilo, magandang gabi po sa inyo. So yun, at yan, natapos na po ang ating programa, no? At ilang oras ba tayong salita ng salita ngayon dito ngayong gabi, no? Medyo mahaba yata yung live natin, no? At ang oras natin ay alas, 10. So, yan. Baka meron pa tayong nakaligtaan, mga kapatid, no?
Alright? So, 1 hours and 39 minutes tayo, no? 1 hour and 40 minutes, so magdadalawang oras na pala tayo rito, no? So, yan, dito Sushi Bar ng Munting Kusina, Sir Joel Tondo, magandang gabi po. Sir Willie Lapus, good evening. Si El Buseta, magandang gabi po. Si Eli Pecana, yan, magandang gabi po sa inyo. Yan, nahuli na sila, no? Yan, dumat na manood, yan. Si Archie Montemayor, magandang gabi po. Yan. Kadil De Crosser, magandang gabi. Magandang gabi po. Francis Bangayan. So, yun lamang mga kapatid. Ay, si Sir Jammer Ardena ng Rizal. Magandang gabi rin po sa ating chapter leader ng One Gun Pilipinas, Sir Jimbo Quezon. Maraming salamat po sa inyo. At happy birthday po kay Sir T. Marso ng One Gun Pilipinas Rizal. Ayan, tropa natin sa Philippine National Police. Sa IMEC po, nakasain itong police na kasama natin. Napakabait po nito, no? Mababang loob, sabi nga, no? Itong si Sir T. Marso, Master T. Marso ng IMEC. Magandang gabi po sa inyo, sir. And happy birthday, sir. Yun lamang po, maraming salamat po sa mga nanood at sumubaybay. At sa mga nakilahok sa ating programa ngayong gabi, ayan, nakabalik na po ang inyong lingkod mula sa mahabang paglalakbay, ano? Anyway, yun po again, ingatan po tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Gabayan pa po niya tayo, ilayo niya po tayo sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ingatan niyo po ang ating pamilya, no? At lahat po ng mga bagay na ating hinahangad ay atin pong makamit sa tulong at gabay at sa makapangyarihang kamay ng Panginoong Diyos na nasa langit. Again, Panginoon at kami po ay nagpapasalamat sa proteksyon at pag-iingat na inyong ginagawa sa One God Pilipinas. Panginoon, hindi po namin kaya ito nang wala po kayo, na hindi po namin kasama ang inyong mapagpala at makapangyarihang kamay. Ang pag-iingat mo, Ama, ay palagi sanang nandiyan at huwag niyo po kaming iiwan. Gabayan niyo po, Ama, Panginoon, ang One God Pilipinas. Unti na po kami napapakinggan ng pamahalaan, Ama. Patatagin niyo po ang bawat isa. Palakasin niyo po ang mga loob namin para patuloy po namin maisakatuparan po ang aming misyon sa kapwa naming tao. Sa kabila ng mga kritisismo, paghahatol sa amin, Ama, naniniwala po kami na pagkasama ka namin, wala pong mga tao at sinumang grupo ng tao ang pwedeng lumaban sa One God Philippines at sumira sa aming grupo, Panginoong Diyos. Salamat po sa gabay at pag-iingat. Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng pupuri, Ama, ingatan niyo po kami. Muli, ang kabuuan ng pamamahala ng One God Pilipinas, Ama, ang mga miyembro ay ilayo niyo po sa kapahamakan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, dakila namin tagapagligtas. Amen po. Mga kapatid, salamat po sa lahat. One God Pilipinas, together we care po.